Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post. Ang balita ngayon tungkol sa pahayag ng Executive Secretary Lucas Bersamin sa kalagayan ng bansa. Nanganganib na ba? Malapit nang lumubog ang barko o okay lang yapon? Ano kaya? Nanindigan si Executive Secretary Lucas Bersamin na nananatiling very stable. Okay? So, matatag daw ang estado ng gobyerno sa kabila ng lumalaking iskandalo sa flood control projects na kinasasangkutan ng ilang opisyal. Giit niya, bahagi lamang ito ng normal na internal dynamics ng politika at walang nakikitang banta sa katatagan ng administrasyon. Sabi niya, very stable. Alam mo yun, internal dynamics lang yan. Normal sa atin. What? Normal sa atin yung korupsyon? Inamin nila? Ano ba yun? Ulitin ko, very stable. Alam mo yun, internal dynamics lang yan. Normal sa atin yan. So, ano yung normal? Kasi ang issue is corruption. Flood control anomaly, billions of pesos. Galit ng taong bayan. Normal sa atin daw yun, yung corruption. There were eras or periods in our history that they were more supposedly perceived to be destabilizing. I don't see any threats. Okay. Sige, kung ganon ang pananaw ng Executive Secretary, so be it. Kaya lang, hindi mo alam kung anong takbo ng isip at puso ng taong bayan. Example, Indonesia, Nepal. I don't think anybody have seen those things to happen. Biglaan lang, nag-erupt. Yung Indonesia, allowance lang ng mga congressman na laki-laki. Nag-protest rally ang mga tao and then mayroong spark, may ignition. Yung pagkamatay ng delivery driver. Yun na yun. Lumala na. So, sa Nepal naman, pare-pares tayo Indonesia, Nepal, Philippines, korupsyon ang issue. So, nagpro-protesta, nagsasalita ang mga tao, nagre-reklamo. And then, binan nila yung social media. Walang gagamit ng Facebook, TikTok, YouTube. Yun, yung ignition, spark. Yun na. Hindi na nila napigilan ng mga tao. So, sige, sa ngayon, walang threat. Okay. Yun ang assessment nila. Huwag lang magkaroon ng ignition, yung mitya ba? Para bang gasolina, nandyan na, may nagsindi, tinapon yung posporo, lumiyap. Sana hindi magkakaroon ng ganun. Ano bang posibleng maging mitya? I don't know. So, today, September 11, may nagrarally sa EDSA. Mga protesters. Sa September 13, meron. Nanawagan na, maisog naman ito. May nakita akong post ni Senator, ni Attorney Vic Rodriguez. Nananawagan sa taong bayan na sumali anti-corruption rally. Okay? Hindi yung pabagsakin ng gobyerno. Iba yon, wala yon. Kaya lang, pabagsakin ang mga kurakot. Dapat mapanagot. Ang delikado dito, itong makakaliwa. Mayroon ding balibalita, mga makakaliwa, na lulusob sila sa Forbes Park at saka McKinley Road ba yun? Kung nasaan yung mga
magagandang bahay na pinaghinalaan, bahay daw ng mga politiko o kaya contractors. Kaya nanganganib ang mga residente sa Forbes Park. Pinapalakas ang security. Baka daw mangyari sa kanila yung nangyari sa Nepal, Indonesia, na kung saan ang mga bahay ng mga politiko, korap na politiko ay pinagsusunog. So, ako, ayokong mangyari sa atin yung nangyari sa Indonesia at Nepal. Ayoko. It's not good for our country. Pwede mag-rally, freedom of speech, ganun lang. Kailangan wala sanang karahasan. Wala sa kultura natin yung karahasan na yan. Napatunayan na natin. 2 people power na ang pinagdaanan natin. Marcos Sr., 1986. Erap Estrada, ano ba yun? 2001. So, walang nasaktan, walang namatay. So, social media, yes. Ituloy natin ang pag-iingay. Yan, kahit ano nyo lang, mga post, putaktihin nyo ng laugh emoji, angry emoji, pwede na yun. Kagaya nangyari sa Pangulo nung bago mag-eleksyon itong Mayo, pinotakti siya ng laugh emoji na halos 1 milyon. O, na natauhan, tinanggal na nila yung bilang ng mga people who react. That's the power of social media. So, sana may patutunguhan itong mga investigasyon na ito. Blue Ribbon, kahit tinanggal nila si Senator Marcolita, para sa akin, ayos pa rin dahil nandyan si Senator Ping Lacson, malaki ang tiwala ko sa kanya. And then Kamara, ay wala na. Duterte lang ang gusto nilang panagutin, wala nang iba. And then yung Independent Commission. Sana makumpleto na yung composition. Meron ng 2 sigurado. Si Mayor Magalong, tinanggap na daw niya yung alok. Si former DPWH Secretary Singson, tinanggap na rin niya. So, 2 matitinong member sa commission, which is good. I don't know sino yung pangatlo. So, sana walang mangyaring Indonesia or Nepal incident sa atin. Mas mahirap kung magkaganon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanbig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga libreng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Anak ko sa kapian nga tanom ni Miko, so karon ako siyang bisitahon. Mayong buntag diha. Buntag. Mag-abono siya sa iyang kape. So 3 ka bangag na kay duha naman siya kabulan. Kabulan na ni akong 2 ka kutsara. 2 kutsara. So muna ni ang itsura sa kape ni Miko nga isa pa kabulan oh. Kadua pa ni kabulan. Karon. Duha ni siya kabulan karon. Pizza 3. Pizza 3 nindot gid kaayo ang iyang tubo. So nindot gid kaayo og tubo nga kape oh. Duha na kabulan karong adlaw. Duha pa kabulan oh, daghang kay nga. Nindot kaayo nga kape oh. Human sa pag-abono, maga-spray na pod si Miko sa Silicron o Gromix. Dubuan, dubuan. Salamat sa Ginoo nga nagsuportara ng kape. Oo.
magbunga ni mahawas na mi sa among kalisod. Oo, so salamat kaayo. Salamat ka sa Ginoo. Mm.